Handog ng DZRH, serbisyo, gabay sa kalusugan, on radio. Programang mag-atin ng pinakabagong balitang pangkalusugan. Magpapaliwanag tungkol sa iba't ibang uri ng sakit sa simpleng paraan. Gabay sa kalusugan on radio. Handang makinig sa inyong mga daing. Magbibigay ng saya at ngiti sa bawat pamilyang Pilipino. Tara na! Alamin paano makaiiwas sa sakit. Gabay sa kalusugan sa DZRH. Kasama si Dr. Gary C. Ang ating gabay sa kalusugan. Ay magandang hapon po sa inyong lahat at July 15, 2012, araw po ng linggo at ito po si Dr. Gary C. at nakikinig po kayo at nanonood ng gabay sa kalusugan. Well, kanina po napanood naman natin at naririnig sa radyo na dinala na sa huling si Mang Dolphy, no? At ang daming nalulungkot. Ako'y nakikiramay, no? At sa buong management ng DZRH MBC at sa programang Gabay sa Kalusugan sa mga naulila ni Mang Dolphy. Well, ngayon araw po, no, sa ating balitang pangkalusugan, aspirin maaaring magbigay proteksyon laban sa kanser. Yan. At bibigyan ko rin po kayo ng history tungkol dito sa aspirin dahil marami po sa mga nakikinig, lalo na po yung mga may edad, baka po umiinom ng aspirin na sa isang banda may magandang nagagawa po yan. Pero alamin natin ang history ng aspirin. At sa ating health seminar on air, ang ating pag-uusapan po ay tungkol sa alta presyon. Ito pong topic natin ngayon na tinawag natin hypertension, alta presyon, high blood pressure, ay napili kong topic dahil nakatanggap ako ng 2 liham na pareho ang kanilang daing ay ang kanilang alta presyon na hindi kontrolado. Nagtatanong tungkol sa mga posibleng epekto nito. Pero ang ayokong tanong, anong gamot? Kasi kadalasan ang mga pasyente pa nagpunta sa doktor, ang tanong kagad, Doc, may alta presyon ako, ano pong gamot ang iinumin ko? Nalaman ko po, no, sa maraming pagkakataon na nakakita tayo ng mga pasyenteng may alta presyon, maski na uminom ng gamot, pwede pang matigok. Kasi nga, uminom ka nga ng gamot, pero yung mga dapat nyong gawin, dapat nyong iwasan, dapat nyong mga pagbabago sa lifestyle, hindi nyo ginagawa, wala rin kwenta, maski na uminom kayo ng uminom ng gamot. So, ang pag-uusapan natin mamaya, hypertension, alta presyon, o tinatawag nyong high blood. Huwag nyong sasabihin, Doc, mataas ang high blood ko. High blood ka na nga, mataas pa, di sobrang taas yan. So, pag-uusapan natin, ano ba ang blood pressure? Ano po ba mga senyales o kaya mga sintomas na pwedeng sabihin na baka tumataas na yung BP ko? At pag-uusapan din natin yung mga bakit bawal ang alat, bakit bawal ang kape pag may alta presyon, pag-uusapan natin yan. At sa liham naman ni Lola at Lola, babasahin natin ang isang liham na nagmula kay Lola Edita Tuparan, 75 years old ng Project 6, Quezon City. At sa harana ni Papa G, magugulat kayo, si Papa G kakanta ng kantang 1950. 1949 pa yata ito, inumpisa ng i-compose at kung 1950 sumikat. So abangan nyo po yan at yan ay isang kanta na hindi pangkaraniwan na naririnig sa radyo ngayon. Dahil kadalasan na napapakinggan natin, lalo na sa FM, may mga Lady Gaga, mga Beyonce, ganyan. Ibahin natin. Pag araw ng linggo, balikan natin yung mga lumang kanta. Baka ito yung team song ni Lolo at ni Lola. Alam mo naman to, pag nag-uusap si Lolo at Lola, naalala mo ba nung liniligawan mo ko? Nandun tayo sa ilalim ng puno ng aratilis. Teka, aratilis. Mukhang mababang puno yan, sa bagay, kung nakahiga sila habang nakatingin sa buwan, di ba? O kaya, nandun sa ilalim ng puno ng papaya. Yan. Hawak-hawak mo pa yung kamay ko noon. Sinasabi mo, Irog, Sinta, walang kamatayan ang pagmamahal ko sa iyo. Bakit mo ako iniwan? Yan. So, yan po ang ating pag-uusapan. So,
Makinig po kayo. At yung mga may alta presyon, mga may kamag-anak na may alta presyon, i-text nyo na kaya o tawagan nyo o kaya sumigaw ka na dyan sa kapitbahay mo, "Hoy! Makinig ka ng DCRH, ang topic, alta presyon." Ayan, maganda yan ha, sa ating pagbabalik ha. So ayan ang pag-uusapan natin. So tawag na muna sa mga kaibigan, text nyo na para tuloy-tuloy na yung ating usapan. Maganda po ito at pinapangako ko sa inyo. So, unahin na muna natin. Balikan ang kalusugan ni Dr. Gary C. Okay, so sa balitang pangkalusugan, ang ating balita isa lang pero mahabang paliwanag to eh. Kasi sinabi po sa bagong lumabas na pag-aaral, just recently, this year lang lumabas po ito, na ang aspirin daw ay maaaring magbigay ng proteksyon laban sa kanser. Aba, di ba ang alam natin ang aspirin maganda sa masakit ang ngipin. Ang aspirin ay maganda sa mga sakit ng mga bukong-bukong o kaya mga kasukasuan o kaya pag masakit ang ulo, pwede rin yan. May lagnat, pwede rin yan. Yung iba, uminom ng aspirin dahil daw sa pampalabnaw ng dugo, pwede rin yan. Pero ito yung pinakamatindi. Nalaman sa bagong pag-aaral ng mga dalubhasa sa clinical oncology, ito yung mga doktor na nag-aaral tungkol po sa mga problema may kinalaman sa cancer. Nalaman nila na ang aspirin daw ay maaaring maging parte ng tinatawag na clinical guidelines in cancer prevention. Ibig sabihin, balang araw, baka pwede nang gawin tong pag-iwas sa cancer ay uminom ka ng aspirin. So, anong sinasabi doon sa pag-aaral? Nalaman po, no, na karamihan ng mga pasyente uminom ng aspirin para doon sa sakit sa puso, para po doon makaiwas sa atake sa puso o kaya makaiwas sa stroke. Pero, sa isang pag-aaral na ginawa nitong mga grupo ng oncologists, nalaman nila na yung mga uminom ng aspirin, lalo na pag ito'y umabot na mga 3 to 5 years na iniinom, ay maaaring magbigay pala ng 20% reduction o pagbaba ng tsansa na magkaroon kayo ng cancer sa bituka. So, pinag-uusapan dito, cancer ng colon. So, colon cancer o tinatawag natin colorectal. Bituka, kasama na po yung rectum, yung mismong malapit na sa labasan ng dumi. So, ang binigay po na dose ay 75 milligrams ng aspirin, no? Pero ang pinakamataas lang ay 160 milligrams. Hindi pwedeng lalampas doon dahil nalaman, maski taasan mo po yung milligrams ng aspirin, ay halos hindi naman nagbibigay ng dagdag protection na. So, sa 75 milligrams hanggang 160 milligrams ng aspirin, na pag ininom sa loob ng 3 to 5 years, ay maaaring magkaroon ka ng 20% reduction ng pagkakaroon ng cancer of the colon. Habang tumatagal, pag lumampas ng 5 years na uminom ka, 30% na ang reduction ng tsansa na magkaroon ka ng colon cancer. Ngunit sa mga lumabas na pag-aaral, sinasabi pa rin, bagamat may mga benepisyo ang pag-inom ng aspirin, ay hindi dapat babaliwalain ang mga tinatawag nilang posibleng negatibong epekto nito. Ang number 1 na alam nating epekto o side effect ng pag-inom ng aspirin ay ang pagkakaroon ng gastrointestinal bleeding o yung tinatawag natin na sinisikmura, humihilab ang tiyan, yung pala may bleeding na pala na pwedeng humantong sa ulcer. So yan yung isa sa panganib. So hindi po ina-advise yung mga doktor na mag-self-medicate kayo ng pag-inom ng aspirin dahil narinig nyo lang na ito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa colon cancer. Then, dun sa pag-aaral, hanggang ngayon, sa kasalukuyan, hindi pa rin matiyak kung ano yung eksaktong aksyon ng aspirin para makapigil sa pagtubo ng kanser. Yan. So, sa history naman, kailan ba natuklasan itong aspirin? Yan. Kasi, karamihan sa atin, umiinom ng gamot, pero yung iba hindi na iniisip. Saan ba galing yan? Alam nyo po ba na ang aspirin, ang pinaka-origin ng aspirin ay nanggaling sa puno. Sa isang puno. Ang tawag mo sa puno na yon ay white willow bark. White willow tree. Tapos yung bark pala ang ginagamit. So, ulitin ko white willow tree. At ang ginagamit yung bark. Ngayon, tatanungin ako, Dok, ano yung bark? Di hinanap ko sa dictionary. Nilagay ko, English Tagalog Dictionary. Ang lumabas sa bark, tahol. Hindi po. Ang ibig sabihin ng bark, yung pinakabalat ng mismong puno. So, nalaman, noong mga 400 BC pa, no? Yung mga doktor pala nung araw, pag meron ka pasyente na, Dok, may lagnat ako, sumasakit ulo ko. Sasabihin daw ng doktor, o sige na, pumunta ka dyan sa may puno.
mag-chew ka o nguyain mo yung piraso ng puno na yan, yung bark, yung mismong takip ng puno. Pwede rin sa dahon, pero mas mabisa yung bark. So, ganun pala nung araw, kaya pag doktor ka pala, sabi mo lang, o sige na, maghanap ka ng puno, ngat-ngatin mo. Ito, tanggal na yung sakit ng ulo. At pwede rin pala matanggal din yung mga pagkakaroon mo ng lagnat, sakit ng mga balakang, pwede pala yun. Eh ngayon, wala naman yatang white willow tree dito sa Pilipinas eh. Eh marami po yan sa Germany. Abay, pagpupunta pa tayo ng Germany, no? Pagkatapos, inalam ko yung history. Eh bakit naging tableta to? Yung pala, yung ginagamit na nating aspirin na tableta ay synthetic na yan. Hindi na po yan galing sa puno. Kasi nung araw, halos maubos na yung puno. Dahil lahat pala na may lagnat, lahat na masakit ng ulo, lahat na may naramdaman na hindi maganda sa kasukasuan, eh, nginangata yung puno. So, since ang laki ng demand, naglabas na po ng tablet form. Pero hindi makayanan ng supply, dun lumabas na ngayon tinatawag na synthetic na aspirin. So, ano naman nangyari? Ganito nangyari. 1832. Biro mo, pinag-uusapan natin lahat tayo, no? Lahat, hindi pa pinapanganak na to. 1832. Isang German chemist, nag-experiment siya. Ano kaya meron doon sa puno na yan? So, nalaman niya, yung puno na yon ay may sangkap na tinatawag na salicin. Salicin. S-A-L-I-C-I-N. Salicin. Tapos, nag-create siya ngayon ng dahil sa formulation niya, nalaman niya na itong salicin, yung pinaka-mother ingredient ng tinatawag na salicylic acid. Salicylic acid. Tapos, inabot pa ng 1897. Isang chemist din, no? Ang pangalan, Felix Hoffmann. Ng Bayer naman. Bayer, ito na yung kumpanya na unang-unang naglabas ng aspirin in the market. Yan ay sa Germany. Doon niya natuklasan na ito palang salicin na pwedeng pagmulan ng salicylic acid, pwede palang makatulong to sa mga pasyente. So, doon na inumpisan. Pero powder form ang ginamit nung araw. So, nung araw, yung mga doktor, ang binibigay nilang aspirin nung 1899, biro mo, tagal na itong pinag-uusapan natin, ay powder form. So, pag may sugat daw, itinatapal doon. Yung mga merong warts, o warts yung kulugo, linalagyan din yung sugat yung kulugo, saka yung sugat, no? At, napansin naman, mabilis ang paggaling. Noong 1915, 1915, doon lang ang kauna-unahang aspirin na mabibili nyo in a tablet form. So, ang ginawa ng Bayer, ipinangalan niyang aspirin. Instead na ito yung hindi naman po, ang aspirin naman po ay hindi brand name, yan po ay generic name. Kaso ang ginawa ng Bayer, ginawa niyang brand name. So, sumikat yung Bayer aspirin. Pero since ang daming gumawa ng maraming aspirin, alam niyo naman, sa competition, parang walang pinagkaiba yung mga paracetamol. Ang dami-daming klaseng paracetamol. Di ganun din yung aspirin, marami ring klaseng brand dahil sa competition. So, nawala na po yung tinatawag na brand name na aspirin. So, ang nangyari, ginawa nilang Bayer aspirin. So, ang pinaka-brand niya is Bayer. So, noong 1948 naman, 1948, nalaman naman ni Dr. Lawrence Craven ng California, lahat yata ng mga uminom ng aspirin dahil sa may lagnat o kaya masakit ang ulo, parang bumababa yung pagkakaroon nila ng tsansa na magkaroon ng heart attack o kaya stroke. So ang ginawa nila noon, noong 1948, halos lahat, pinapainom nila, ginagawang vitamins itong aspirin, parang naging an aspirin a day. Parang keeps the doctors away. Ganun ang nangyari noong 1948. Then noong 1952, doon na naglabas ng children chewable aspirin. Ayan. So, at least magandang alam natin itong history na to. Noong 1969, 1969, I'm sure, pinanganak na po kayong lahat na nakikinig ngayon. Siguro, majority, mga 99%, pinanganak na noong 1969. Doon po yung kauna-unahang, astronaut na pinadala sa buwan. Alam niyo ba, doon sa kanilang tinatawag na medical kit, yung pinakalagyan na ng mga gamot, Bayer aspirin ang kanilang dinala papuntang buwan. Kita nyo? So, magandang kung isipin natin history, anong pakialam ko dyan. Pero, importanteng malaman nyo kasi. Bakit? Kasi,
Noong unang panahon, nung ginagamit pa mismo yung puno, wala pong gastrointestinal bleeding. Walang sinisikmura. Nag-umpisa lang yan nung naging synthetic na. So, yung mga synthetic na gamot, bagamat maganda sa atin, may dagdag lang na risk ng bleeding. So, kung kayo po ay may edad at madalas sinisikmura at umiinom kayo ng mga ganitong binabanggit ko, aspirin, o kaya kung ano man ang generic name, ano man ang brand name, dapat sumangguni kayo sa inyong doktor para maagapan po natin yung mga seryosong complication na dala ng pagdurugo ng ating sikmura. So, yan po ang purpose ng ating lecture. Okay? So, sa ating pagbabalik, ang pag-uusapan po natin, health seminar on air hypertension. Please lang po, makinig kayo maigi. Isipin nyo po habang nakikinig kayo, nakaharap nyo ako. Isang doktor na kinonsulta nyo at pinapaliwanag kung ano po ang dahilan ng pagtaas ng presyon, ano ba ang blood pressure, ano mga posibleng mangyari, ano yung mga dapat nyong gawin, dapat nyong iwasan. Ang importante lang po, pakinggan nyo maigi at sana po sundin nyo dahil marami po sa mga pasyenteng inaatake sa puso o kaya na stroke na may kinalaman lang po sa kakulangan ng kaalaman, pero mas naniniwala ako na mas maraming na-stroke dahil sa alam na nila kung ano yung mali, pero sige pa rin. Ganyan po talaga ang buhay. Matigas ang ulo. Habang nagdo-drawing ng pintuan ang doktor sa whiteboard, Okay, kung sinong unang makakalabas sa pintuan, pwede nang makalabas dito sa mental hospital. halika na, Dali. Hoy! Bakit hindi ka sumali sa kanila, ha? mga baliw pala ang mga yan. Bakit naman? Paano sila makakalabas dyan? Nandito sa akin ang susi. Aber.